Sabi ng isang sikat na poet writer, hindi naman talaga nagtrabaho si Digong para sa kapakanan ng ating mga kababayan, para sa public welfare. Wala pong remarkable work si Digong para maibsan ang kahirapan, ang kakulangan sa trabaho, ang kakulangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon at korupsyon. Wala. Dahil ang accomplishment daw niya ay eto nga, yung war on drugs. Maraming pinapatay, tas ngayon, panay ang mura daw niya, panay ang yabang. Bakit nga ba? Bakit droga ang tinutukan ni Digong? Bakit daw? Sa dinami-dami kasi ng problema natin, bakit sa droga nakatuon ang dating administrasyon? Ito yon. Sa tingin ni Duterte, ang problema ng bayan ay droga at hindi yung mga nabanggit natin na kahirapan, trabaho, pagkain. Ang problema sa kabila ng mga libu-libong pinatay, hindi na solusyonan ni Duterte ang droga na ipinangako niyang tatapusin sa loob ng 6 na buwan. Yun yung pangako niya kung natatandaan niyo po. Pero kasi ang totoo, ang sinasabi rin ng mga eksperto, ang sinasabi rin ng mga kababayan natin, ito ang ginamit ni Digong para manatili sa pwesto, para manatili sa power. Okay? Dahil napaka-incompetent. Baka nga 1 taon pa lang yan, wala na. Dahil wala namang kakayahan to lead our country. Diba? So 1 taon na lang siguro ay nagprotesta na ang mga kababayan natin para patalsikin niya si Digong. Kasi ang ginawa niya, gusto niyang lipulin, gusto niyang tanggalin sa daanan niya yung kanyang mga itinuturing na kalaban, itinuturing na kaaway, lalo na po sa politika. Kaya ito ang inilunsad niya, ang war on drugs. Siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman natin kung ilang personalidad ang kanyang isinangkot sa list, sa narco list na yon. Para nga, 'di ba, may rason para kahit papano ay i-wipe out yung mga yon at tanggalin sa kanyang dinadaanan dahil malaking balakid, malaking hadlang nga naman. So yan po ang intensyon ni Digong. Dahil ayaw din daw nila na meron silang kakompetensya dito sa negosyong ito. O ay napakalala kung tutuusin. Kung yan talaga ang motibo kung bakit inuna talaga ang war on drugs, ay demonyo nga. Okay? Demonyo nga. Inamin naman, marami siyang pinapatay. Siya mismo ay pumatay. Pag ang isang tao, kahit isa lang ang pinatay mo at intensyon mo yan na patayin, promise, demonyo na talaga yan. Sa dami daw ng pinapatay na raw si Digong na ito, etong dating presidente na ito, mas masahol pa sa demonyo pala etong isang ito, kung ganon. 'Di ba? At yung iba papalakpak pa talaga sa mga tinura ni Digong na kuno ay kung or given a chance again, ay uulitin pa rin at gagawin pa rin daw niya etong war on drugs na ito. No wonder, tignan niyo po kung ano yung nangyari. Sasabihin na itong mga diehard, mas malala ang krimen ng mga ngayon kumpara nga doon sa nakaraang administrasyon. O talaga? Ikahos, ang daming problema noon na hindi na solusyonan. Kaya ang naging weapon, kaya ang ginawa na lang natong si Digong, gumamit ng mga propagandista, gumamit ng mga trolls para baliktarin ang sitwasyon na kuno ay meron siyang mga naipagawa, meron kuno siyang mga positibong legacy. Pero ang malala, ang totoo, ito lang po ang legacy ni Digong, negatibo. At ito ba ay something na pwede nating ipagmalaki? Of course not. Good luck.